Kaya nung burial niya, tanging pamilya ko at ilang mga kaibigan lang ang dumalo. Alam ko na may pamilya siya pero wala akong kontak sa kanila. Ang tanging alam ko lang, pumanaw na ang mga magulang niya. At sa ilang taong nagdaan, hindi ko na rin siya pinilit na makipag-ayos sa pamilya niya. Kasi sabi niya, toxic at hindi maaasahan ang mga kapamilya niya. Hanggang sa isang araw, may kaibigan ako na nag-alok na tumulong na makipag-ugnayan sa pamilya ng asawa ko. Para malaman din nilang pumanaw na ang kaanak nila. At doon ko na natuklasan ang isang malaking lihim ng aking asawa. Akala ko kilalang kilala ko na siya, pero hindi pa pala. Meron pala siyang anak. Yes, DJ Rocky. May anak na pala ang misis ko. Malamang, nung nagkakilala kami, toddler pa lang yun. Wala akong kaalam-alam. Sa buong panahong magkasama kami, wala siyang sinabi at wala akong nakitang anumang tanda na may batang lumabas sa kanya. Nakakashock. Ang dami kong mga tanong. Anong nangyari? Bakit hindi siya nagsabi? Bakit wala siyang lakas ng loob na magsabi sa akin? Naalala ko na madalas ako magtanong sa kanya dati tungkol sa pamilya niya. She would shut me down every time I asked her. Bakit hindi niya ako pinakilala sa anak niya? Bakit tinago niya yun? Anong dahilan? Habang binabalikan ko ang mga taon na nagsama kami ng misis ko, hinahanap ko doon kung meron ba akong nasabing mali, kung bakit hindi siya nag-open sa akin, o natakot siya na mahusgahan ko siya o iwanan ko siya. Di ko alam eh. Pero ito ko ngayon, nangungulila sa pagmamahal niya. Then I received a call from her sister. At doon ko na nalaman ang lahat. Ang pamilya niya pala ay problematic. Verbally, mentally, physically abusive. For generations, may mga sakit na napapasa-pasa. I don't know if that's true. Pero sa kanila, meron daw bipolar disorder, schizophrenia, depression, anxiety, and etc. Ganun ka-problematic ang pamilya nila. Na para bang it runs in their blood. Then, narealize ko, kung ganun ang pamilya niya, siguro paraan niya na yun para makalabas siya doon sa pamilya niyang puno ng sakit. Literal na sakit. And I'm glad she chose to get out.
Kung tatanungin niyo ako kung alam na ba ng anak niya, sa pagkakaalam ko, wala itong kaalam-alam. Ang alam daw ng anak niya, ang mga magulang niya, ay yung lolo at lola niya. And kung sakaling magkita kami ng anak ng misis ko, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano siya tatanggapin. At wala rin naman akong plano na makipag-ugnayan pa sa anak ng misis ko. Pero, sinabi ko sa sister ng misis ko na kung gusto ng anak niya na makipag-usap, nandito lang naman ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Pero isa lang ang alam ko. Wala naman akong ginawang masama sa misis ko at wala rin naman siyang ginawang masama sa akin. Siguro nga'y may bagay na hindi niya nasabi sa akin. Pero kesa sa magduwel ako sa nakaraan at sa mga bagay na hindi niya nasabi sa akin, mas kailangan kong pairalin ang pangunawa ko kung bakit niya yung nagawa. Ayon sa kwento ng kapatid niya, iniwan daw ng misis ko yung anak niya sa mga magulang nito. Nakatira yung bata doon sa mga magulang ng misis ko. Mga lolo't lola niya ang nagpalaki sa kanya. Yung ama ng bata, isang lalaking naka one night stand lang daw sa isang bar. Hindi raw kasi matanggap ng misis ko yung nangyari sa kanya. She kept the baby. Pero hindi niya pinanindigan. But that's it. Ayaw na raw ng misis ko na makipag-ugnayan sa pamilya niya eh. Sinubukan daw ng kapatid niya na mag-reach out through Facebook. Pero binlock daw siya ng asawa ko. And since then, nawalan na rin ng gana yung sister niya na makipag-communicate sa kanya. Mind blown ako, DJ Rocky. Masakit. Nawalan ako ng asawa. May nidiskubre pa akong lihim. Pero kahit anong mangyari, mahal na mahal ko ang asawa ko. At sana, habang nangungulila ako sa kanya, at nagdadalamhati ako sa pagkawala niya, maalala ko. At lagi ko sanang madala ang naiparamdam niyang pagmamahal sa akin. At lahat ng mga alaalang pinagsaluhan namin. Yun lamang po, DJ Rocky.